Ginagadgad kong nilagang kalabasa para sa aming mga alagang pusa. Para meron po silang masasagap na fiber at karagdagang sustansya sa kanilang katawan. Every morning po, ito ang session na ginagawa ko sa kanila. Ilalaga ko lang ang kalabasa para yung talagang para bagong luto siya. Dahil ang mga alaga natin napakaselan sa amoy. Pag alam nila na medyo panis na, ayaw na nilang kainin. Kung kaya't ang isa sa mga idea ko ay nilalagay ko siya sa freezer dahil pagka ganitong klase na pagkain, pag nilalagay lang siya sa normal sa refrigerator, madali siyang mapanis. Abutan siya ng 24 hours. Ayun, pag inamoy na natin sila, medyo panis na. Maaasim na siya. Kaya ang mangyayari kapag yun ang inahain natin sa mga alaga natin, ang tendency aamuyin lang nila. So, masasayang lang yung binibigay nating pagkain para sa kanila. So, nagadgad ko na ito kanina dahil nagpapakain ako sa 5 naming mga alaga. Bali, 6 po sila lahat. Yung isa, nandun na sa labas. Kaya 5 lang yung napakain ko this morning. Hindi ko na to binabalatan dahil isinasama ko na ito sa paggadgad. Dahil ang balat ng kalabasa, importante din po ito sa digestive system ng ating mga alaga. Kaya ito, ginagadgad ko siya para madurog. Wala naman pong problema kung ayaw nyo nang ginagadgad at dudurugin lang nyo sa tinidor. Okay lang yon. Pero ako, ginagawa ko, ginagadgad ko siya para mas lalong mas durog. Then ito, so habang naggagadgad ako ay nagpapaaraw na rin dahil dagdag sustansya din natin yung vitamin D na nanggagaling sa araw. Pag kagising ko sa umaga, ang unang-una kong ginagawa sa sarili ko ay ang pag-inom kaagad ng maligamgam na tubig. Yan ang unang-unang priority ko pagising. Hindi muna ako umiinom ng kahit na maliban sa warm water. Pero kung mayroon naman tayong naka-ready na tsaa, mas maganda. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, warm water muna ang priority kong inumin. Habang pagkainom ko ng warm water, yun, nag-ready na rin ako panlaga, yung luyang puti at luyang dilaw. Pinagalo ko yun, pakuluan. Yun naman ang iinumin bago mag-breakfast. 1 hour before breakfast. So, ganyan po ang ginagawa ko ngayong umaga. Dahil, syempre, hindi lang naman ako ang iinom sa nilagang luya na puti with turmeric.
Yung fresh po, yun. Pwede naman po ang powder na nabibili natin sa grocery at palengke. Pero mas maganda yung fresh na ilalaga natin. Ayan, matatapos na. So, ganyan lang po mga kakat lover ang sistema ko kung paano ko piniprepare ang pagkain ng aming mga alaga. So, habang nagagadgad ay nagpapaaraw. Sanay na rin po ako sa pagbibilad sa araw. Kasi kailangan sanayin ang sarili natin na maarawan. Dahil kailangan din po ng ating katawan upang lumakas ang ating immune system. Isa sa mga requirements po yan, ang magpaaraw. Kaya hindi kapag tataka sa iba nating mga kababayan bakit nagkakasakit sila dahil na rin sa kakulangan sa araw. Dahil siyempre, hindi naman po maiwasan, depende sa status ng ating mga kababayan. Lalo't pag mayaman tayo, ibang mayaman, hindi sila halos na arawan. Yung iba takot sa araw, pero wala po tayong magagawa dahil yun ang kanilang sistema. Pero sa ganang akin naman po, mas gustong gusto kong magpapaaraw dahil diyan po ako kumukuha ng lakas. Dahil yun nga, libre ang vitamin D, kaya samantalahin ang magpapaaraw. Kaninang umaga, medyo umulan. Ayan, tapos na po. Ayan na po yung ginadget ko. Kaninang umaga, medyo maulan. Hindi nagpakita yung araw. So ngayon, nagpakita na. Kaya nagpasalamat ako. Dito ako sa arawan. Ayan. So, tuloy natin. Then, ayun, nung napakuluan na yung luya with luyang puti at luyang dilaw, pinaghalo sa 4 na basong tubig. Then, pakuluan siya ng 5 minutes to 10 minutes. Then, pagkakulo, after 2 minutes, buksan nyo po sa mahinang apoy. Ganon. Then, pag na-reach na ang 5 minutes to 10 minutes, pwede na pong patayin ang apoy. Then, ayun, isali na siya sa tasa. Yun ang inumin bago mag-breakfast. 1 hour before breakfast. Yan po ang ginagawa namin. Once a day lang po yun. Ano siya, inumin nyo po ng 3 days, then after 4 days, pahinga. Then 3 days ulit, then after 4 days, pahinga. Inumin nyo siya ng 2 linggo. Then after 2 weeks, pahinga ng 2 linggo. Then ulitin nyo po ulit yung procedure. So, kahit na anong herb, nasa sa inyo na po kung ano yung prepared niyo. Ang luyang puti at luyang dilaw kasi, napakaraming benefits na nakukuha natin dito. So, maraming mga sakit na maaari niyang pagalingin. Kaya, sanayin na natin ang ating sarili kung na uminom ng ganong klaseng herb. So, ayan. Then, pagkatapos ng mapakuluan, nagka-ready na rin yung kamoteng kahoy na ginadgad ko. Then, ginawa ko siyang lugaw. Then, para mas lalong masustansya, nilagyan ko siya ng gata. Kasi napabili ako kay Mr. kahapon ng gata. Dapat sana nagawa ko nung kahapon. Kaso, wala nang time. Medyo hapon na kasi. Kaya, ngayong umaga ko ginawa yung lugaw na ginadgad na na kamoteng kahoy. Yun yung ginawa kong breakfast.
Yun. So, kung after nung nakakain ako nun, ang sarap sa pakiramdam, magaan sa pakiramdam. First time kong kumain ng ganon, yung nilugaw na kamoteng kahoy. Masarap po siya. So, pwede nyo po siyang subukan. Sa mga nagda-diet, mas pabor. Mabigat po siya sa tiyan. Tsaka marami na po siyang nakukuhang health benefits sa kamoteng kahoy. So, kung may mga karamdaman po tayo, lalo't may mga ulcer, at hindi makakain ng matitigas na pagkain, so maaari ko itong i-recommend sa inyo yung pagkain ng lugaw na kamoteng kahoy. Effective po ito, mas maganda kasi sa experience ko ngayong umaga, after kong kumain ng yuka o kamoteng kahoy na nilugaw, pinapawisan kaagad ako. Masarap po sa pakiramdam. Para na rin akong kumain ng kanin na may ulam. So, yun lang. Yung lugaw, lagyan siya ng gata. Tapos, kayo na maglagay ng sugar kung naisin nyo. Depende na po sa inyo kung gaano kadami ang asukal na ilalagay nyo. Kung gusto nyang mas matamis, kung gusto nyang mas matabang, nasa sa inyo na po yun. So, ayan lang po ang isa sa mga ginagawa ko sa sarili ko at sa mister ko, ganun. So, kailangan na magiging tayo, health conscious kasi lalo na sa panahon ngayon na umiiral na ang digmaan, paumpisa na. Marami pa, hindi lang yan, yung sa nangyari sa Russia at Ukraine, umpisa pa lang po yan. So, marami pa tayong dadanasing hirap. Kaya hanggat maaari, ngayon pa lang ay palakasin na natin ang ating immune system dahil hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating paghihirap. Kailangan na palakasin natin ang ating kalusugan kasi yun lang talaga ang tanging puhunan natin para magawa natin ang ating mga gawain sa pang-araw-araw. So, yun ang mga ka-lover ang maibahagi ko sa inyo sa araw na ito na sana ay meron kayong kapupulutang aral na na na-share ko sa inyo. So, maraming salamat po sa inyong panunood at muli marami ngayon ang nagsasuffer talaga sa kalusugan. Kaya hanggat maaari gawan po natin ng paraan. Lalong-lalo na sa ating mga alaga kung paano natin sila palakasin. So, muli, ingat po tayo parati saan man tayo naroroon at lalong-lalo na sa inyong pagmamaneho. Then, huwag po tayong makalimot tumawag sa Panginoon, hingin ang kanyang gabay at syempre gagawa rin tayo ng paraan paano natin mahalin ang ating sarili na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, bye for now mga kakat lover. Nilunok ko na lang kung ano yung pansiyan ko pero hindi makapitang sa akin. So, sige, ayusin natin yan.